Ayun na nga mga kapolitika, panibagong araw po ng ating talakayan. Nako mga kapolitika ha, no? Ah, kakayanin na lang siguro ng powers natin para sa mga pangarap. Nako. Pero last last upload natin, that was 4 days ago. So, tingnan natin, let us explore mga kapolitika kung ano yung pwede nating pag-usapan. Anyway, kaya pinasok nga natin itong pagbablog sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng komentaryo. Kasi, nako, medyo ano tayo medyo maraming naiisip at saka madaldal din paminsan-minsan. No? So, ang ano natin, ang pinupunto lang naman natin ay magbigay ng ulat at saka magbigay ng konting payo. Nako? Ang mga kalokohan ay bigyan natin ng konti lang naman ako. Konting puna para naman sila ay kahit paano naman ay makita nila na tayo ay para sa taong bayan. Nako mga kapolitika ha? Yung politika kasi ay human association yan. So, mayroong talagang leader na tinatawag kasi mayroong power. No? Yung central theme ng politika is yung kapangyarihan. And of course, ang wielder, no? Parang wielding lang yan, di ba? Yung sa welding shop, di ba? Yung wielder doon, ganito naman sa politika, there is a wielder of power. Nako, mga politika, ha? Sino ba ang wielder of power? Kundi yung mga political actors natin. At sino ba yung mga, nako? Sino ba ang mga political actors natin? Kundi yung mga inihalal natin sa mga pwesto sa bürokrasya ng ating gobyerno, ng ating bansa, na kadalasan ay nagmamaneho ng pondo ng taong bayan. Ako mga politika, ha? Abo, mga politika, tayo po ay, nako. Teka lang ha, may gagawin lang mga politika, ha? Nako, mga politika, ha? May ginawa lang po tayo mga politika. Paalala lang po, ang ating pong mga komentaryo ay naglalayon po na pumabor sa nakararami, sa taong bayan. Sa madalit salita po ay tayo po ay pro taong bayan. Ako mga politika ha? Although meron tayong mga hinahangaan ng mga politiko, pero hindi po tayo nag-i-endorso ng mga politiko. Naka! Aba, ikaw naman reaction page politika. Dapat mag-endorso ka rin. Kasi syempre, di ba may mga politiko naman, ako, mga politika ha? Well, tama naman, mayroong mga politiko na sadyang mabuti. Kaya lang, di ba, hindi natin kasi minsan nag-aano yan sila, nag-iiba ng kulay pag nandun na sa katungkulan, pag nakatikim na ng kapangyarihan. Di ba? So, mas maganda na dito tayo sa taong bayan, yung sentro ng kapangyarihan. Mga kapatid, ha? Sila kasi yung nagluluklok sa mga political actors sa inihahalal ng taong bayan sa tuwing meron tayong ginaganap na eleksyon. Nako, mga politika, ha? Abay. Narito na po tayo kasi ilang araw hindi po tayo nakapag-update. Hindi ko na po mamonitor kung anong day na ng trial ng impeachment. Well, ito naman ang paghimay naman natin dito para mabigyang kaalaman ang ating mga nanonood na mga simple lang na mga kung tawagin sa English ay common folk. Nako, hindi natin masyadong ma-express yung common folk na tinatawag. Ha? Ano? Ang hirap pala.
ng kalagayan ating. Pero hindi ako nakapag-komento pala sa SONA. Sa SONA ating mahal na Pangulong Marcos. Ikaw naman, Reaction PH, baka maka-BBM ka eh. Hindi ayaw mo lang mag-comment, umiiwas ka. Hindi naman po. Kaya, katunayan, yung racket pala. Yung racket? Asan na yung racket? Kasi ang natatawa ko sa, syempre, mga nagko-comment, teka lang ha, mga politika, sandali. Meron tayo ngayon ditong video. Tingnan natin kung anong makukuha natin sa video na to. No? Nako, mga politika ha. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. Mainit ang naging opening statement ni House Prosecutor Leila de Lima para sa Article 1 o ang alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President. Binigyang diin niya sa pagbubukas ng ika-10 araw ng paglilitis ang umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence Nako mga politika ha, yung sinasabi dito ni Prosecutor Congresswoman Leila de Lima is yung hindi daw tama na paggamit ng confidential fund. And alam na natin yung istorya dyan kasi marin naman itong tinututulan ng depensa. No? Na ang paggamit ay sakto kasi even the COA ay parang tawag dito. Parang nabigyan na yata yung kampo ni VP Sara ng dyan sa COA ng clearance. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong termino sa pag-clear ng pangalan ni VP Sara sa COA. I want you also to comment kung sakto yung information ko na she was already cleared from this confidential fund. Kasi ang ina-allege kasi dito ng prosecution ay yung mga bintang lang yan allegation, di ba? Na si VP Sara ay may ginagamit na mga pangalan katulad nga ni Mary Grace Piatos. And of course, we cannot reveal the real name kasi yung Mary Grace Piatos ay hindi tunay na pangalan. Kasi we are talking about intelligence funding. So, mayroong mga intelligence gathering network para sa mga kalaban ng pamahalaan o kung anong ba ng pamang purpose ng ating intelligence fund. And yun siguro yung pinupunto ng defense. Para naman dito sa prosecution, ang kanila naman siguro pinupunto. Hindi ko sinasabi na ito, pero parang ito. Nako, mga politika. Parang yun yata yung pinupunto kasi yun yung takbo ng ng istorya, mahabang istorya na to hanggang sa nakarating na nga dito sa impeachment na according to the prosecution misuse yan kasi malaking pondo ay nagasto sa maikling panahon lamang.
So we don't know the nature and ano, diba? So, ang mga DDS naman, mga DDS ha, sinsya na kayo na may mention kayo dito. Kasi parang ito naman yung naririnig natin sa depensa ng mga DDS na maliit lamang daw yung 600 million yata, ano? Tapos yung 120 million ba yun na ginastos ng 11 days. Maliit daw yun sa mga bilyon-bilyong pondo na nandoon naman daw sa ano sa mga tinatawag natin na insertion, lalo na yung flood control na kinasadlakan ng bayan na Pilipinas na naging iskandalo na umabot na sa iba't ibang parte ng mundo. No? O ha? Mas malaki daw yung pondo doon. So yung daw yung tunay na pagnanakaw sa bayan. And in fact, there was an allegation by these witnesses of the 18 Marines na parang hindi naman yata sila na-entertain. So, yun yung unfair daw according sa mga DDS, di ba? So, kaya siguro tumataas yung rating. Naka ni VP Sara kasi ang taong bayan daw, according sa mga DDS ito ha, how about you, Reaction PH? Nagko-comment ako. Mamaya tayo magbibigyan ng komentaryo. Yung ano lang muna, yung pahayag lang muna ng mga DDS, ano? According sa mga DDS. Abay, ano daw, masyado daw bias. No. Ang bias kasi may kinikilingan. So, if you are an arbiter, ibig sabihin, halimbawa, dyan sa Senado, meron silang blue ribbon. So, dapat daw, pinatawag yung 18 Marines. Kaya nga, sabik na sabik yung 18 Marines. Kaya gumawa, sila na lang yung yata ng nag-ano ng kanilang sariling blue ribbon. Nako. Kaya tumataas daw ang rating according sa DDS ni VP Sara. Kasi nga yan. Despite, according sa DDS, despite daw sa mga pagbatikos, despite sa ganitong mga impeachment na gano'n, lalo lang yung galit ng mga taong bayan. Totoo ba yan, ha? Di naman siguro, no? O baka totoo? Ano ba talaga, no? So, ganito na lang. Ang ano ko dyan, ang assessment ko, assessment talaga. Ang pananaw ko dyan is, sa survey, kahit hindi ako magsalita, ang survey daw hindi yan totoo kasi sample lang yan ng mga tinatanong ng mga tao. Ang totoo daw is yung 120 million na Pilipino. Ang problema, hindi mo naman pwedeng tanungin lahat yon. Kaya siguro yung survey parang reflection siya ng buong bansa. Kasi siguro yung randomized sampling, kung anong sampling technique yung ginamit, sa mga tinatanong ng mga respondent, siguro may mga may mga representasyon naman bawat sektor. May tinanong na mahirap, may tinanong na middle income earner, may tinanong na mga youth, may tinanong na mga senior. Parang ganun ba? No? So, since na rating ito ng mga politiko, so, yun. As long as pwede nang bumoto. No? Aboy. Impeachment is, sabi ng DDS ito, is supposedly to tarnish the reputation of the Vice President. That is according to the DDS. But rather the effect
is maybe in favor or favoring BP Sara. Sa halip na siraan daw o masiraan o na mawasak yung kareputasyon ni BP Sara, lalo daw kinakampihan ito ng mga tao. Sabi pa nga dyan ng isang DDS, kung gusto niyo daw lampasan yung mga Duterte, lampasan nyo sa performance, sa proyekto, sa nagawa. Hindi yung pamumulitika na kinukulong daw yung mga senador. Pero ako sa akin naman, yung personal, hindi yung sa DDS na ito, sa akin na to. Yung akin na ito, ang taong bayan kasi, siyempre, kampi tayo sa taong bayan, di ba? Ang taong bayan po ay naghihintay po doon sa may talagang hawak ng pondo. And it's the president siguro. Siya yung talagang may malaking influence since politics ang pinag-uusapan. And yung may malaking influensya sa pag-manage ng pondo is the president. Kasi siya yung pumipirma sa ating budget. No? Siya yung last na pumipirma para maging batas ito. So, siguro ang masasabi ko dyan is bigyan na ng totoo na agarang solusyon. Ang sa SONA na narinig ko, although hindi ko narinig yung buong SONA. No? Hindi naman ako katulad ng iba dyan, na ayaw nila panoorin kasi ganito. And the Vice President even said, according to Vice President Sara, na it's a waste of time now. Mga politika, to respect this, what is this statement of the Vice President. Kasi yun yung politics. Since VP Sara is a political figure and an opposition leader, kanyang kanyang banner yun yung kanyang pamumuno sa kanyang hanay. So sa akin naman, eto paano, naniniwala pa rin ako. Kaya lang, medyo ang nakakalungkot. Nalulungkot kasi siyempre binoto ko yan tapos ginagalang natin kasi yan yung president natin. And hindi ko maramdaman yun lang, kaya nga nalulungkot ako kasi ang pag-deliver ng SONA is okay naman, mayroon siyang bitaw. May bitaw pero yun lang kasi siyempre kailangan din natin yung totoong laman ng mga sinasabi na ganito kasi sabi niya baka sabihin naman ng kabila or baka sabihin ng mga nagsasabi anti-Claire for example lang ito matagal na daw gusto na sayang stop na kasi sige panoorin natin si Congresswoman Laila De Lima. Evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust. Hindi pa nangangalahati sa kanyang talumpati si Representative De Lima. Tumayo at tinutulan na ni Defense Legal Counsel Attorney Michael Powa ang mga pahayag nito. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Bunsod nito, binalaan siya ng presiding officer ng impeachment court na maging maingat sa kanyang mga pahayag at iwasan ang paghahayag ng konklusyon sa isinasagawang paglilitis kay VP Sara Duterte. Mga politika, tuwirang ito komentaryo sa balita sa UNTV.
Ang prosecutor kasi nagtatanong para mag-prosecute through evidence, but coming from their own statement as if they are the one implicating without prior evidence, that maybe is a problem and an issue of technicality. Ano mga politika? Of course, we need to be vigilant here bilang mga taong bayan kasi syempre ito ay proseso ng batas. Masilan po ang proseso ng batas at nakita naman natin nag-object yung depensa at nagkaroon ng desisyon o paghatol presiding officer. Mga politika, abay, syempre, pinatigil. Kasi syempre, yung pagkokomento, alam ko this is with all due respect to former senator and now congresswoman and one of the panel of prosecutors, Laila de Lima. Sabi nga ng mga DDS na naman, napahiya daw si congresswoman. And ako, hindi ko masasabing napahiya. Medyo, ano lang, siguro, baka nakalimutan. Ganun pa man tuwid yung naging hatol ni presiding judge, senator judge, Francis Cheese Escudero na binalaan na tumigil at mag-proceed na sa pagpresenta ng mga testigo. Abay, talagang ano ito, talagang magkakaroon talaga ng problema. Kasi ang pagbibigay mo ng sariling kuro-kuro, opinion, komento, batay sa nilalaman ng akusasyon ay hindi trabaho ng prosekusyon, kundi trabaho ito ng testigo. Nakalap nila, ang trabaho nila ay magtanong para siguro mabigyang linaw kung ano yung nangyari. Ang magpapahayag ay ang testigo. I will instruct the Honorable Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning, it was okay, Honorable Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be Ninulbiran pa na it should be stricken down from record because you have already made a conclusion of law. Parang sinasabi mo na yun may kasalanan. Nag-conclude ka na without even presenting your evidence. This is with all fairness sa magkabilang panig. Kasi itong paghihimay sa husgado, ang husgado ay about fairness yan, di ba? So, in broad daylight, you should, of course, watch your actions. Even the slightest wrong, it could be detected. Kasi nga, in broad daylight, at saka ang trabaho talaga dyan ng abogado, maghanap ng pagkakamali mo. Paano? Sige. Tingnan natin. Taken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Gayon pa Diba? Stricken from the record. You wind up, ibig sabihin, mag-retract or siguro pag hindi mo na siguro alam kung anong sasabihin. Hindi naman siguro. So, wag nang patagalin. You wind up. So, bilisan at present na kang testigo. Parang gano'n ba? Makulit ka, ha? Abay. man nagpatuloy ang House Prosecutor sa kanyang paglalahad ng mga punto. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa siyang pagkatiwalaan. Another conclusion of facts and law. Kapag ang isang Pangulo ay sumusuway sa, parang sinasabi niya na dito na sumusuway nga, aba,
Ay, anong purpose na naglilitis kayo dyan kung meron ka ng conclusion na sumusuway? Parang ganun yung ibig sabihin nun eh. With all due respect, again, naka, mga kapatid, Hindi natin to, baka anong nangyari dito. Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Nagtanong siya as if addressing it to the crowd. Well, hindi na dapat kung sumuway. Pero, bakit mo sinasabing sumuway? Aba. Pero hindi, tingnan lang natin. Baka naman iba yung niya, punto. When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics. Pero ang tanong, bakit Pilipino yung nag-entrust ng money? According sa mga na yung daw, yung Confi Fund is galing sa pagsang-ayon ni President Marcos. Ito pondo na galing sa President. I don't know if it's true. Kindly remind me or correct me if it's not. Makabuli ka. Oh boy. Politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Ayun naman pala. It should be, di ba? It should be. And then, they are ready to present now their witness. Diba? By evidence, testimonial evidence, kung witness yung pinag-uusapan. Mga politika, Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyayari. Muli siyang sinaway ni Presiding Judge Francis Cheese Escudero at tuluyang pinahinto. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop. Obo, So, yun na nga, pinahinto si Honorable De Lima kasi it's a conclusion of facts and law. And of course, magiging bias dito tingnan si presiding judge, Senator Judge Chis Escudero. Object na object doon sa kabila. Alam naman nila yan, mga abogado sila Diba? Pag hindi niya pinahinto yan, bias na kaagad ang tingin dyan ng mga tao. Ang dami pa namang mga, di ba, abogado at saka nag-aabu-abogaduhan. Na, di ba, na nakikinig, nanunood. So, anong isipin nila? Bias naman ito si Cheese. Si Senator, Presiding Judge Cheese. So, okay naman kasi at least pinahinto talaga, Ay, nako. So, politikahan session ito. Tapusin natin yung first round. Episode 8, first round. Sige. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulakayin natin ng konti nangyari doon at saka gusto kong mag picture. Teka lang. Ito. Filipino people entrusted their Picture natin to, Picture natin siya para natin yan naman. Tapos, isa pang picture. money to documents. At this point, the continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Medyo, mga politika na ito, syempre, ay nirerespeto natin yung mga natin, mga leaders natin, Kaya lang,
hindi pwede pagbigyan kung mali kasi in broad daylight ito nangyayari ito. Masamang impresyon yan, di ba, na kumikiling ka, di ba? It's an abuse of authority, no? Yung isang hukom na kumikiling in broad daylight, masamang ano yan. Kaya talagang hindi yan palalampasin ni Senator Judge, presiding judge, Chis Escudero. At least may ano pa rin naman, may tinatawag na delikadesa pa rin naman yung impeachment court because of this. Talagang pinahinto. Kasi, syempre, common ano lang naman yan eh. Common, what is this? Basic standard procedure in court na baka mayroon lang nakalimutan detalye dito si prosecutor, no? Congresswoman Laila de Lima sa naging pangyayari. And of course, kailangan nating banggitin yung pagbigay din ng ng pahayag ng depensa, ang sinatawag nilang pag-offer na lang sana doon sa evidence sa mga ganitong mga paratang. Mga kapolitika ha. Parang may dito, may isang video dito si Attorney Neil, baka makatulong, no? Attorney Neil, asan ka na? Hanapin natin si Attorney Neil at andito. Yan. Attorney Neil ha, pasensya ka na. Humingi ako sa iyo ng tulong. Sana matulungan mo kami. President Sara Duterte. So, ang pinaka-discussion po natin for today will be number 1, yung tungkol po sa opening remarks ni Representative De Lima, kung saan pinigilan po siya ni Presiding Officer Escudero from continuing. So, i-discuss ko po yung mga possible reasons kung bakit yun yung naging action ni Presiding Officer Escudero. And the number 2, i-discuss din po natin yung tungkol sa unusual versus suspicious transaction, kasi dun po nag-revolve around yung mga clarificatory questions talaga ng mga senator judges natin. So, explain ko po sa inyo kung may mga legal basis ba talaga or legal principles in relation sa dalawang yon. Okay, and then pangatlo po, i-discuss ko na lang din sa inyo yung possible reasons kung bakit hindi nag-cross-examine dito yung defense, kasi that is actually an interesting legal strategy kung hindi po ninyo kin-cross-examine ang witness ng kalaban niyo. So, explain ko po sa inyo yung possible reasons for that. And then lastly po, mag-discuss na lang din ako tungkol sa new schedule nitong impeachment trial at kung bakit tingin ko yung ganitong setup ay mas favorable to the general public. Okay, so good day po to all. Wala pala akong mic. Makulti ka. Yung sinasabi dito ni Attorney Neil, unahan natin siya. Actually, in all honesty, hindi ko pa napanood itong video. Pero, yung kwan dyan, yung sinasabi ni, yung kwan ba? Aba. Yung, medyo nakalimutan natin yung tinatawag ba dyan na strategy or court technique na ginamit ng depensa. Hindi sila nag-cross-exam sa witness. Ay, ibig sabihin lang nun, pumabor. Mga politika, pumabor yung kwan, yung mga pahayag ng witness sa depensa. So, no need. Bakit mo sisirain yung maganda mong depensa sa pamamagitan ng pagdepensa, no? Yun. Actually, yung sa tingin ko, sasabihin ni Attorney Neil dito. Kasi, kung ang ginawa ng prosecution, parang si Representative Attorney Prosecutor Panel Member
Joel Chua. Nako, mga batika. So, sa tingin nila nakatulong yung ginawa ni Prosecutor Representative Joel Chua. Aba, nako ha. Sige, Atty. Red, take it away. All of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so start po muna tayo with the facts of our discussion. So again, this is about the Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged confidential fund misuse ni VP Sara. And this is the first trial for that article of impeachment. So ang ginawa lang po ng prosecution dito ay pinresent nila yung dalawa nilang prosecution witnesses who were employees or high-ranking employees po ng land bank branches kung saan winidraw ng OVP at ng DepEd, Department of Education, yung funds at issue. So ang coverage po ng article na yon is the alleged confidential fund misuse not only of the Office of the Vice President kundi yung Department of Education din ng panahon na DepEd Secretary pa po si VP Sara, at ang prosecutor po na nag-handle nito is si Representative Joel Chua of Manila. So ang interesting pong na-observe ko dito, number 1, ay yung hindi pag-cross-examine ng defense or ni Atty. Powa dun sa first witness. Tapos sa second witness, meron siyang konting questions lang pero hindi talaga siya directly ina-address yung legal theory ng prosecution. So that is an interesting lang po na strategy ng defense. At mamaya, mas i-explain ko po kung ano kaya yung posibleng reason ba't hindi na nag-cross-examine. Tapos, ang nangyari din po dito na interesting, nagkaroon din po ng stipulation of facts between the prosecution at the defense. So when you say stipulation of facts po kasi, ibig sabihin po niyan nag-agree yung both parties na yung mga ganitong bagay na gusto nila ipastipulate upon ay totoo yun siya. In other words, hindi na po question ng defense yung genuineness nung land bank checks at issue at kung whether or not kinuha ba talaga ng OVP at ng DepEd yung funds at issue. Stipulate po yun, therefore nag-agree yung both parties na nangyari talaga yung mga bagay na yun. So that's just interesting to note po kasi pwede rin sana yun mangyari dun sa Article 4 pero wala masyadong mga stipulation na nangyari dun. Kaya kung napansin po ninyo sa Article 4, medyo madaming mga kaganapan dun na repetitive na pinapaulit-ulit yung mga videos, yung presentation, tapos itatanong sa witness. So kung sa defense naman sana ay para sa kanila ay totoo yung mga ganun, pwede rin sana nila yun stipulate para mas mapa-expedite or mapabilis yung proceedings, which is yun nga po yung nangyari dito. Instead na isa-isahin pang ipakita yung land bank check, tanungin tungkol dun sa mga markings, so on and so forth. So ang nangyari nga po, nag-move na lang for stipulation si defense lawyer Attorney Powa. So mas napa-expedite. Okay, so ngayon po punta tayo sa first interesting issue natin, which is yung pagpatigil po ni Presiding Officer Escudero kay Senator Leila De Lima nung dinideliver po niya yung opening remarks. You ever think about the people you used to know? Okay, so ang nag-deliver nga po ng opening remarks for Article 1 of the Articles of Impeachment ay si Representative De Lima. So initially, ina-explain po niya yung basis ng Article 1 until eventually nagkaroon sila ng issue at nag-object na po yung defense at pinaburan naman ni Presiding Officer Escudero kasi umabot po to a point na si Representative De Lima ay nagbibigay na ng mga conclusions in relation to the facts and legal issues of the case. So hindi po kasi proper yung ganun kasi dapat ang gagawin lang ng prosecution, ipepresent nila yung legal theory nila tapos yung dapat magbibigay ng conclusion yan ay of course yung mga senator judges pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly kasi ang mangyari po dyan parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito pero hindi pa naman napakita yung ebidensya talaga, diba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na pinigilan yun ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yun. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, diba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer, in this case yung impeachable officer involved ay isang politician. So madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So in other words, lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga
na-establish na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So, yun lang po yung maganda rin maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Eh, di ba, hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan. Kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag ialaw nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan, kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni defense lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood na sa mga video na yun ng Senate, so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So, yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes. Okay, so in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pinastrike off yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero, unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so yan po as to the first issue natin. Ngayon, pag-usapan na po natin yung tungkol naman dun sa unusual versus suspicious transaction kung saan inulit-ulit po yun ng mga senator judges natin. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako gumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay?
tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Junggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, No, mga kapolitika, wala pala akong sound kanina. Pasensya na pala yung mic ko. So, I was saying na ang ginawa ang sinabi kanina ni Attorney Neil Labayan is justified yung ginawa ni presiding judge Senator Cheese kasi hindi naman pwedeng pabayaan na magbigay ka ng konklusyon, hindi ka naman judge, no? So the conclusion should be made by the judges, no? So there are senator judges, so sila yung bahala doon. So theories yung pwede mong gawin, no? Yung legal theories mo, palabasin mo yon sa pamamagitan ng pagtanong, sa pagpresenta ng ebidensya, sa pagtanong sa mga witnesses, para makita ng mga judges yung relevance ng mga testimonya sa ipinupukol ng mga reklamo at alegasyon. Okay, so pansamantala ay puputulin muna natin yung ating politikahan session and we will try to have another episode. This is already episode 8. Maaga pa naman. It's around 7 p.m. So baka may another video tayo para just stay tuned or subscribe para may may notification kayo, or click the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bagong video tayo. So until then, dito muna tayo magko-conclude. Sige, paalam muna mga kapolitika. Ingatan tayo nawa ng ating pong may kapal. Manalangin po tayo na maging mabuti po ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ipaglaban po natin yung ating karapatan bilang mga Pilipino. Protektahan po natin ang interes ng taong bayan at wag po tayo magsawalang bahala at walang kibo sa mga nangyayaring nakawan at mga abuso sa kapangyarihan ng ating mga inihalal at iniluklok ng mga leader. Tayo po ay maging kritikal, magbigay po tayo ng ating mga pahayag na hindi lamang na basta wag lang po tayo lalagpas sa alituntunin na ipinapatupad ng may kapangyarihan yung ating batas. Para, mga politika, mahaba tayo. Para, alam niyo naman, maraming mga tinatawag sa social media na mga cyber libel, cybercrime. So, iwasan po natin. Ang lang po, yung tapat lang po na pagbigay ng komento o pagpuna kung mayroon po tayong hindi nagustuhan. Dito na lamang po. Hanggang susunod po na antabay po tayo sa ating mga palatuntunan, iba't ibang mga palatuntunan, mga kapolitika, at mga marami pang mga video. Panalangin niyo po na mas lalo pa po tayong magtumibay. Mga kapolitika, at panalangin niyo rin po ako bilang host ng programang ito, Reaction Page Politika, upang tayo po ay mas lalo pang lumawak ng ating yung mga subscriber. Okay, nandito po.